Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video. Gusto mo bang mag-alaga ng RTL chicken pero hindi mo alam kung paano magsisimula? Stay tuned in this video dahil pag-uusapan natin yung 4 basic things that you should know before you start your RTL business. Okay guys, this is Anthony, ang palagi nyo nakakasama dito sa ating channel. So kung bago ka dito, please subscribe and click that notification button nang palagi ka pong mano-notify sa mga bagong upload natin. So dito po sa channel na ito, pinag-uusapan natin yung ating mga agri-business, yung mga backyard businesses natin. So ngayon po ay nakafocus tayo sa RTL chicken, yung tinatawag nating ready-to-lay chicken. No? So yung mga nag-aalaga po ng mga paitloging manok at naibibenta po natin yan sa market. So, ang tanong po ng ibang mga kasama natin dito at nakakapanood ng ating mga video ay paano sila mag-aalaga? Ano yung mga basic things na dapat alam nila kapag nag-aalaga po sila ng RTL chicken? So, ngayon pong araw na to, ngayong gabing ito, pag-uusapan natin yung 4 basic things that you should know before you go into the business of pag-aalaga ng RTL chicken. So, unang-una guys, wag na natin patagalin to. Unang-una, pumili tayo ng magandang klase ng breed ng manok sa ating mga RTL chicken. Marami po tayong mga breeds na pwedeng pagpilian at lahat po halos yan ay magaganda. So, ang akin pong ginagamit ngayon is Lohmann. Ang breed namin ay Lohmann White. Yan po ang aming manok na ginagamit. Unang-una po, it's because ito ay resilient, ito ay kalmado, ito ay magaling mangain ng pagkain, konti lang ang nakakain kumpara sa production, at ito po ay isa sa may mga pinakamataas na production ng kanilang mga itlog. Actually, yung Lohmann po ay nagpo-produce ng 300 eggs sa isang taon. No? So, napakaganda po ng lahi na yan. Meron pong tinatawag na Lohmann Brown na pwede nyo din gamitin. Meron din po nabibili na Decalb White at saka Decalb Brown at saka napakarami pa pong iba na available dito sa atin sa Pilipinas. So, yun po ang isa sa mga unang dapat nating alam. Alam natin kung paano tayo pipili ng ating breed na manok na gagamitin para sa ating mga pagmamanukan. Kasi yung breed na yan po ang magbibigay sa atin ng magandang klase ng production para nang sa ganon ay maging profitable po ang ating business. So guys, ang ikalawa na dapat nating tandaan is ihanda natin yung poultry na paglalagyan natin ng ating mga manok. So syempre, yung preparation dito is napaka-importante kasi unang-una, yan yung mag-aalaga at mag-house sa ating mga manok. So, dapat maayos yung preparation natin dito. So, unang-una, magpapatayo tayo ng sarili nating poultry, yung bahay ng ating mga manok. So, pwede po itong low-cost housing, pwede po itong yung pangmatagalan na fixed structure, yung building nyo talaga kung may budget po kayo. So, depende sa klase ng budget kung inyong, at saka kung anong dami ng inyong mga manok na alagaan. So, pwede pong low-cost housing sa backyard lang. At ikalawa naman, yung pwede nyong pagpilian is pwedeng yung inyong building ay nakahanda na sa pangmatagalan kasi gusto nyo na mas marami at saka mas matagal, durable yung inyong building. So, dapat ihanda po natin yung poultry natin. Ikalawa, ihanda po natin yung mga cages na paglalagyan natin dun sa poultry natin. So, dapat ready na po yan. Dapat meron na po yan, na-disinfect na po natin yan. May running water na tumatakbong malinis at medyo ready na yan. So, na-disinfect na natin lahat. Na-test na natin yung mga tubig kung sila ay gumagana, walang nagli-leak na mga drinkers, tapos yung inyong mga feeders ay medyo okay na sila. At naka-ready na sila bago pa sila pasukan o lagyan ng ating mga RTL chicken. So guys, yung ikatlo naman na dapat natin malaman sa ating paghahanda
sa pag-aalaga natin ng manok is dapat inihahanda na natin yung ating mga pagkain at saka mga inumin. So kung kayo po ay desidido na, nakapaghanda na kayo ng, nakapili na kayo ng breed, nakapaghanda na kayo ng inyong poultry, ay ihanda naman ninyo kung anong klase ng feeds ang inyong inyong ipapakain, at dapat meron na kayong source ng water na maiinom na malinis, no? So importante po 'yan sa ating mga alagang manok. Dapat may pakain tayo na kumpleto sa bitamina at sa lahat ng nutrients na kailangan ng ating mga manok. At ikalawa, dapat may malinis na source ng ating tubig. Dahil yung malinis na tubig po ang magbibigay ng sigla sa ating mga manok. Hindi natin pwedeng ipainom sa ating mga manok yung mga may salmonella na mga inumin, no, ng mga tubig. So dapat may malinis na pinagkukuhanan tayo ng ating tubig, at saka yung ating pagkain ay nakapamili na kayo kung anong inyong klase ng pagkain na ipapakain, at mahal ba to, mura ba to, o anong klaseng pagkain, kumpleto ba ito sa Ricados, kumpleto sa Ricados ba to, o kulang-kulang din ang dapat alam natin at na-prepare na natin yan bago pa dumating ang ating mga manok. So guys, last but not the least, ang dapat natin tandaan o dapat nating malaman kapag tayo ay mag-aalaga ng ating mga manok is inihahanda na natin yung ating mga vitamins and minerals, no? Dapat meron na tayong handa bago pa dumating yung ating mga manok, ay nakahanda na yung ating mga vitamins na ipapainom, at saka kung meron na tayong antibiotics just in case na yung ating mga manok ay dumating na merong sipon o merong mga konting karamdaman. So mahalaga po ito na pagdating ng mga manok ay hindi muna natin papakainin sila. Ang gagawin po natin ay papainumin muna sila. So 30 minutes after nila maipasok sa mga cage, no, maghahanda po tayo ng painom natin sa kanila na meron ng mga electrolytes at saka mga vitamins, para na sa ganun po yung mahaba nilang biyahe sa kanilang sa pagdi-deliver sa inyo ay ma-replace po yung mga electrolytes na nawala sa kanila during the journey nung pagpunta nila galing sa poultry papunta sa inyong poultry sa transportation, no? So minsan matagal, minsan mahaba ang transportation, kaya minsan kailangan natin na painumin after 30 minutes yung mga manok. Tapos after nilang uminom, hayaan lang po natin sila mag-settle, tapos saka natin sila pakainin after 30 minutes ulit. So yun. So, 4 na basic things na dapat alam natin at dapat inihahanda natin bago tayo mag-alaga ng ating RTL chicken. Una is basically, kailangan natin pumili ng tamang breed ng ating mga manok na appropriate sa lugar na meron kayo, at saka at the same time, yung mabilis mga itlog, maraming mga itlog, at saka hindi masyadong mahirap alagaan, no? Ikalawa po is ihanda natin yung poultry natin. Napaka-importante po na to, na yung mga manok natin pag dumating is ready na ang ating poultry. Na disinfect na po natin yan. May running water na, may gumagana ang ating mga drinkers, gumagana ang ating mga feeders, at malinis po ang lugar nating paglalagyan. Ikatlo is ihanda natin ang mga pagkain at inumin ng ating mga manok. So bumili na po kayo ng feeds kung kailangan nyo nang bumili ng feeds. Una po kasing mga pinapakain dyan is grower pa. Sa first 2 weeks growers, tapos yung the rest na is layers, no? So ihanda na natin kung bumili na kayo in advance ng 10 sako o 5 sakong growers, o kung ano man, kung gaano karami ang dapat makonsume ng inyong mga manok, para na sa ganon hindi po tayo mabibitin. At importante po yung may malinis na drinking water ang mga manok natin. At ang pinakahuli at hindi natin dapat makalimutan is yung kanilang mga vitamins and antibiotics, yung mga gamot natin. Kasi di po natin maiwasan na may mga manok na madi-dehydrate dahil sa layo ng journey, dapat mapainom natin yan. At on the process po din ng pag-aalaga natin, dapat pinapainom natin sila regularly ng kanilang mga
vitamins and electrolytes and so on. No? So, once a week, depende po, pwede kayong mag-flushing ng antibiotics para na sa ganun, maiwasan natin ang pagkakasakit ng ating mga manok. So yun guys, maraming salamat at kung handa ka nang mag-alaga ng RTL Chicken at meron ka pong mga kwento o nag-aalaga ka na ng RTL Chicken, may kwento ka at meron kang gustong isuggest, gusto mong may karanasan ka na gustong ibahagi, please comment down below at binabasa ko po lahat ng inyong mga comment. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. See you all later.